Mayong gabi na usab mga kaigsunan, mga kagalaan, usa na usab ka dakong pribilehiyo no nga makatuon, makapamalandong ta sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Difference between God's family and God's church. Mao ni ato ang pagatun-an, pagapamalandungan niini nga kagabion mga kaigsunan, mga kagalaan. Busa kuyogi ubani ko ninyo hantod ta mga alas 8 sa niining kagabiuna mga kaigsunan, mga kagalaan. So, good evening, good evening, good evening. Okay, so ato ta sa pag kuha sa greetings. Ito sa pangita atong live. Ato na siyang i-share kadali atong live mga kaigsunan na. Okay, kadali lang. Sam nitong live. Okay, dara. Sunan mga kailangan, usa na usab ka dakong pribilehiyo do nga makatuon, Okay, so ato siya i-share kadali atong live ha. Ngadto sa atong mga pinalanggang mga listeners, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay, so ato siya i-share kadali atong live ha. Ngadto sa atong mga pinalanggang mga listeners, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay. So mayong gabi mga Kristohanon. Gabi wata makahimo sa pag-live no kay natay giasikaso mga kaigsunan. Pero gracias Ginoo karon nakahimo ta niini nga ato ang programa. Pero gracias Ginoo karon nakahimo ta niini nga ato. Okay, so ato ta sa pagkuha sa greetings, no? So karon nga kagabion atong pagatun-an kining kalahian sa pamilya sa Dios o sa iglesia sa Dios. No? Kinahanglan nga masabtan nato ning duha mga kaigsunan. Kay kung di nato masabtan, may posibilidad nga atong isagol nga ang pamilya sa Dios mao ra usab ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Okay? So ato dang tun-an pinaagi or binasihan sa balaang kasulatan ang kining gitawag og God's family and God's church. Unsay kalahian nilang duha, no? Between God's family and God's church. So mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan sa tanan nga naabtan niini nga ang programa karon nga kagabion. Mayong gabi. Okay. Samtang nagpaabot ta sa atong pipila ka mga kaigsunan nga maka-tune in karon, ato na ta sa pagkuha sa greetings, no? Ato di ay pasalamatan unas tanan atong buhi nga Dios sa kanunay nga iyang gibukbo nga mga panalangin
no, sa kanunay nga iyang gibubo nga mga kanunay nga paghatag og maayong palawas, proteksyon sa matag adlaw, kusog sa mga buluhaton nato, no? Dalaygon ang Dios ni ana makaigsuonan. Unya ato usab nga pasalamatan atong buhi nga Dios taliwala sa kakreses nakasurvive lang gihapon ta pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo mga kaigsuonan. So dalaygon ang Dios, salamat sa iyahang provision and protection. Unya ato usab nga pasalamatan ang mga walay hunong, walay puas nga nagsuporta sa atong programa. No, ilabi na sa ninyo mga kaigsuonan, anaa gyud ang pagsuporta sa kanunay sa ato ang programa, no? Unya naamo diha pirmi nagsunod sa ato ang programa. Salamat kayo sa inyong oras nga pirming gigahin nini nga ato ang programa mga kaigsuonan. And then wa na siguro, no? Ato ding i-greet po di ay ang mga nag-celebrate sa ilahang birthday. So happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilahang birthday. Unya hilabi na sa mga nag-celebrate usab sa ilahang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Okay? So alas 7:08 napatay mga pila ka minuto aron pagkuha, no, aron sa pagpadayon sa pagkuha sa greetings. So kung naamoy mga pangutana, naamoy mga gikalibgan, i-comment lang palihog mga kaigsunan, mga kagalaan, aron ato ang mahatagan og pagtagad. Maayong gabi diyan ni Sister Helen Ganyulon CB, Brother Miro Uda, Sister Baby Jane Tihano, Sister Gina Shigente Batiao, no? May gabi ni mo na Sister Gina, mayong pagpaminaw o may pagtanaw ni mo diha, no? Unya Brother Sabino Neri, Brother Sabino, mayong gabi ni mo diha, mayong pagpaminaw, no? Pastor, good eve, ug sa tanang naminaw, glory to God. Amen. No? Glory to God, your brother Sabino Neri. Mayong gabi ni mo diha. Okay. Padayon ta mga kaigsunan, mga kagilaan. Okay, kadali lang ha. Ito ning ablihan ang atong comment section. Alas 7:15, ato na din ta sa atong topic mga kaigsunan. Sister Nick Filaro Lagunday Martizano, no? Good evening, Pastor Mel. Og sa tanang nagtanaw, no? May gabi usab ni mo da, Sister Nick. Mayong pagpaminog, may pagtanaw uban ni Brother Job. Kumusta naman siya? No? Sige bagyapon og laban niyang ulo. Praying, no, alang sa iyang health, yung Ginoo adunay alibyo nga moabot sa iyang kinabuhi, or ang Dios magahatag kaniya og alibyo. Unya Brother John Tulintin, Brother John, may gabi ni mo diha, may pagpaminaw, no? May gabi diha, Pastor. God bless uban sa tibuok nga pamilya. So may gabi Brother John og diha ni Sister Rosemary diya sa Inadlay, Santander. Unya may gabi diya no ni Brother Dong Kahansa. Brother Dong, may gabi mayong pagpaminaw ni mo diha no ni ini nga to ang programa. Okay ra ba kung audio diha mga kaigsunan? So may gabi Brother John og diya ni Sister usahay na lang. So naay kining alibyo, no? Nagihatag si Ginoo. Okay, grabe ba ito sa una?
Okay, so napatay mga 3 minutos alang sa pagkuha sa atong greetings. Okay, loud and clear. Amen, no? Salamat sa feedback, Brother Dong. Kay iniusahay mo suuling ato ang audio eh. Okay, salamat, no? Okay, ready kayo. Onya, kining usbon ako ang atong topic, difference between God's family and God's church. Atong susihon, atong tun-an kung unsay kalainan sa pamilya sa Dios o sa iglesia sa Dios. No? Kay ako ning gitopic karon nga kagabion tungod kay daghang mga nagtuo nga ang pamilya sa Dios ug ang iglesia sa Dios usara. No? Unya kung magisgot kag church na ay mga nagtuo, na ay mga nagtudlo nga ang church is tanan nga mga luwas. Okay? Ato nang klaruhon mga kaigsunan niini nga kagabion. Tanan bang mga luwas members sa church? Okay? So, mao na ato ang paghahatagan o pagtagad. Usa na siya sa ato ang paghisgutan niini nga kagabion. Apan sa dili pa naapatay mga 2 minutos nga atong nga nahabilin no para sa ato ang greetings. Maayong gabi ni mo Sister Helen Ganyolon Sibi no diya sa limot ni magutos inyo ang lugar no wala yuka nagbukid ba. So maayong gabi ninyo diha no sa Amonsaw Dalagit diay. Okay. Last 1 minute alang sa ato ang greetings no. May gabi diya ni Sister May Feliciano. May pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Elmer Aboy, may gabi ni mo diya, Brother Elmer. Mayong pagpaminaw o may pagtanaw ni mo diha. Niining ato ang programa karon nga kagabion. Okay, may gabi no, diya kung manghod, si Rumitzel. May gabi ni mo diya, Chel, no? Uban diya ni Kevin, may pagpaminaw, may pagtanaw ni mo diya. Onya, may gabi diya no ni Sister Ining Madarang. Mayong pagpaminaw o may pagtanaw ni mo diya, Sister Ining. Okay. So mga kaigsunan, mga kigalaan, ang oras sa pagkuha sa greetings is napupos na. No? So adto ta sa paghisgot sa ato ang hisgutanan karon nga kagabion. Namoy mga pangutana, mas labing maayo, i-comment na lang palihog aron ato ang mahatagan og pagtagad. No? So comment lang. Unya, kanang naaba mo'y mga gikalibgan atong hatagan og pagtagad pod na, no? Atong paningkamutan nga matubag na siya, pinagi sa balaang kasulatan. Og di matubag atong i-assignment na lang mga kaigsunan. Okay? Now, ato ta sa ato ang pagtuon hini nga kagabion, difference between God's family and God's church. So unsa may kalainan, unsa may kalahian sa God's family o sa God's church. Duha man ni mga kaigsunan ato ang isgutan. No? Kung magisgot ka God's family o God's church, doon na din siya kalainan. O kining duha, dunay managlahi nga
requirements. Sa ibot pasabot niyo mo, Pastor. Mao ni siya. Ang God's family naa siya'y requirements aron mahimo kang membro sa pamilya sa Dios. Sa God's church, naapod na siya'y mga requirements aron mamembro ka diha ni ining iglesia. Naay mga gikinahanglan aron mamembro ka sa God's church. Sa God's family, naapoy requirements aron mamembro ka diha sa pamilya sa Dios. Okay? So, ato ta pag-una sa gitawag og God's family. Okay? Unahon nato ning God's family, mga kaigsunan, mga kagalaan. So, ato ta sa pag-abli sa balaang kasulatan. Atong ablihan, no? Atong ablihan ang atong mga Biblia, sugdan nato diya sa si tawagan ni diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, mga kaigsunan. Mo ni atong teksto, ha? Mo ni ato ang unahon pagbasa. Unahon nato ang God's family. Okay? Romans chapter 3. Verse number 10. Ingon dere. Kay ang kasulatan nagingon, walay tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan unsang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. So, ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, mga kagalaan, klaro og tin-aw kaayo ang gisulti nga kay ang kasulatan nagingon wala gayoy tao nga matarong, wala bisan usa. Ha? Biha, no? Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan, walay bisan unsang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Unya ingon pagyod ang kining gitawag og Isaias 59 bersikulo 2, ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. So, unsa may connection sa God's family sa kahimtang sa tao? Ang connection mao kini, mga kaigsunan. Sa wala pa mahilayo, sa wala pa mahimong dautan, sa wala pa mahimong makasasala ang tao, buot pasabot naa pa siya'y relasyon ngadto sa Dios. No? Sa wa pa makasala, sa wa pa mahilayo, buot pasabot duol siya sa Dios, mga kaigsunan. No? Balik ta sa kasaysayan sa nahitabo nilang Adan og ni Eva. Sa wala pa makasala si Adan og si Eva, naa pa sila'y direkta nga relasyon ngadto sa Dios. Ang tao makaduol sa Dios, makig-istorya siya sa Dios. Samtang ang Dios, yanor kay muduol ni Adan og ni Eva. No? Apan sa dihang gipasidan-an sila sa Dios nga Adan, ayag yung pagkaon ining bunga sa pag-ila sa maayo og dautan. Kay sa panahon nga mukaon kaniini, mamatay kagayod. Tuod man, pag-abot sa Genesis chapter 3, kay ang bitin, mga kaigsunan, usama ni siya sa binuhat sa Dios nga igno nato ngilngig sa di siya og
kaning karisma. No? Naagi karisma ning bitin. Makakuha siya attention sa tao. Unya, kay balo man ang yawa, si Satanas, nakita niya nga ang bitin sa tanang binuhat sa Dios, mao ni siya ang gitawag og atugong basahon unsay pag-describe chapter 3 Genesis chapter 3 verse 1. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Ha? So sa tanang mga mananap nga gihimo sa Dios, ang bitin maoy pinakalimbungan. No? Limbungan yun ay kining bitin, mga kaigsunan, mga kagalaan. Karon, pagtanaw sa yawa nga kining bitin marunong kini, tikasan, limbungan, maoy iyang gigamit, mga kaigsunan. Gisudla niya ang mao nga mananap. Giignan niya nga Eva. Giignan niya si Eva, mga kaigsunan nga kanang gidid-an mo kanang unsa toy giingon sa bitin, alimot na minong ko, mga kaigsunan. Genesis chapter 3 verse number 1. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mao nay pangutana sa bitin ngadto sa babae. Ingon ang babae nga, wala ba mi did gawas lamang ni ining mao nga kahoy, ang bunga ni ini, di yun mi pwedeng mukaon bisan ang paghikap ni ana. Ingon ni bitin nga, pwede ra ka mukaon ana. Kaysa panahon nga mukaon ka ni ana, mahisama ka sa Dios nga mas nahibalo sa maayo ug dautan. Gitintal gyud ang babae ngadto sa bitin nga gigamahan sa gahom sa yawa, mga kaigsunan. Karon sa laktod nga pagkaistorya, nahitabo gyud nga gikaon gyud ni Eva o gihatagan niya ang iyahang bana. Nikaon po yung bana og didto nahitabo nga nangabuka ang ilang mga mata og nasayod nga sila mga hubo. Okay? Dito nagsugod ang pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Isaiah 59 verse number 2, ang inyo hinuong kadautan, ang sala maoy nakapahimulag kaninyo sa Dios. So dito nahilayo, dito naputol ang maayong relasyon tali sa Dios og sa tao. Putol na. Karon pagkaputol sa ilang relasyon ngadto sa Dios, mao'y hinungdan nga nahimo mo silang dautan, nahimo silang makasasala, nahimo silang kaaway sa Dios. Mao nay nahitabo sa daang testamento. Karon, mga kaigsunan, ang nakanindot lang sa Dios, dili siya sama sa tao. Dili siya sama sa tao nga magdumot. No? Ang Dios naghimo og maayong pamaagi nga ang tao nga nahilayo sa Dios mahibalik ngadto niya. Ang Dios maoy naghimo og mga paagi. Kaya ang tao bisan og siya nangita siyag paagi aron mabalik ngadto sa Dios, wa man dawata sa Dios. Pagka hibalo nila nga mga hubo sila, si Adan og si Eva nagtahi og dahon, kanang mga dahon nga lagpad, gitahi nila aron ilang itabon sa ilang lawas nga hubo. Karon, mga kaigsunan, malaya raman ang dahon. So dili siya mulungtad og dugay. Mao nang giingon sa Isaiah 64 verse number 6, ang inyong tumasahon na lang magkaigsunan kaysa atong tagnaon. Isaiah 66 or 64,
versikulo 6, ingon Padre, sama kami sa taong hugaw, ug ang among matarong nga buhat, sama lamang sa hugawng pahiran, nangalaya kami, daw dahon, ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Ang pagkadautan sa tao mo'y hinungdan nga napadpad siya pahilayo gikan sa Dios. Okay? So, pagtahi ni Adan ug ni Eva sa mga dahon sa higera aron pagtabon sa ilang hubo nga lawas, nalaya ug wa dawata sa Dios. That is good works. No? Ang maayong binuhatan dili dawaton sa Dios kung maoy imong basihan aron pagtabon sa dautan nimong pagkatao, sa imong pagkahubo at tubangan sa Dios. Di gyud na madawat sa Dios. Kay di man na makatabon, malaya ra man na. Mo ni gingon sa bago ra natong gibasa sa Isaiah 64 verse number 6. Ang among pagkamatarong daw dahon nga nangalaya. Malaya ra gyud na, di gyud na mulungtad ang atong maayong binuhatan kung maoy atong buhaton alang sa atong kaluwasan. Di siya mulungtad kay malaya raman. Unsa may mulungtad pastor? Ang Dios, no, naghimo siya og sinina nilang Adan og ni Eva, pinaagi sa panit sa mananap. Okay? Og katong dugo sa mananap nga gigamit sa Dios mga kaigsunan, nagsimbolo kadto sa dugo nga giula ni Kristo didto sa cross. Okay? Maoy gipasulod ngadto ni Adan og ni Eva. Gidawat po ni Adan og ni Eva. So diyan mo makita po nga gipasaylog yun di ay sila sa Dios. Kay gitagaan man og garment of righteousness. Ipakamatarong sila sa Dios mga kaigsunan. So karon sa dihang gidawat nila, gisulob nila, anilong tanugdugay. No? Now karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang Dios maoy naghimo og paagi aron ang tao mahibalik ngadto niya. Ang tao nangitag iyang paagi, pamasin nga mahibalik, mahiuli, mapasig-uli sila ngadto sa Dios, pero wa mahitabo. Kay malaya raman day ang dahon. Mao nang ang Dios maoy naghimo og iyang kaugalingong pamaagi. Karon mga kaigsunan, si Adan ug si Eva mao may sinugdanan sa mga tao, hangtod nga nidaghan ni sanay ang mga tao. Ang sala may sanay pod. Roma 5 versikulo 12. Atong basahon diya sa Roma kapitulo 5 versikulo 12. Tanawa, Namo yung mga Biblia diya. Miabot sa kalibutan ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Si Adan ug si Eva duna nay kamatayon, physical. No? Kay ang sala nagdala magkamatayon. Mao nang ang tao doon na kinutuban katapusan ang iyang kinabuhi tungod sa sala. Karon mga kaigsunan, lakbita nato si Maria nga giila sa atong mga kahigalaan nga walay sala. Pangutana, namatay ba si Maria o wala? Ingon sila, wala tay mabasa nga namatay si Maria. So, kung wa tay mabasa, nagpasabot ba nga buhi siya? Okay? Asa man siya ron? Ingon ang Biblia mga kaigsunan,
walay taong matarong wala bisan usa. Oh, so si Maria dunay sala. Mugamit pa ang Dios ug dunay sala. Mobito nang luwason ka aron gamiton ka sa Dios. So si Maria naluwas man to mao'y gigamit sa Dios. Di mo gamit ang Dios alang sa iyang buluhaton, alang sa kagamitan sa iyang ministry nga dili luwas. Okay? So, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang mga tawo. So, sa lagtod nga pagaistorya mga kaigsunan, ang tanang mga tao binuhat sa Dios. No? Ang tao binuhat sa Dios, pero dili anak sa Dios. Mo ni atong klarohon. Dili tanang tao anak sa Dios. Apan tanang tao binuhat sa Dios. No? Pangutana. Kanus adita mahimong anak sa Dios? Di man pwede nga mahimot ang anak sa Dios nga dautan, makasasala, hugaw o kaaway sa Dios. Di man na mahitabo. Kinahanglan ma-reconcile, mapasig-uli kauna ngadto sa Dios. Ato ta sa John 1 verse number 12. Juan kapitulo 1 bersikulo 12 mga kaigsunan. Juan 1 bersikulo 12. Unsay giingon dire? Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iya ngalan, kanila naghatag siyag kagahom or katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. So mahimo lamang kang anak sa Dios sa panahon nga mutuo o mudawat ka ni Kristo Jesus. So, kung wa pagamahimong anak sa Dios, binuhat ka pa sa Dios. Kung binuhat ka pa sa Dios, anak pa ka sa yawa. Uy, kasakit po ni mo manulti, pastor. Masakit ang gisultis Biblia. Ang tao di ay nga di pa anak sa Dios, anak pa sa yawa. Mabito nang doon ay gitawag og spiritual adoption. Espirituhanong pag-adapt ba? No? Matod pa diya sa Epeso. Kay originally, ang tao makasasala, anak sa yawa. Ato masahon. John chapter 4 or John chapter 8 verse number 44. Atong basahon na. Juan 8 versikulo 44. Ingon dere sa mahayong balita Biblia. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Okay? O buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Klaruha Unsa daw? Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. O buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. So sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, ang mga tao nga wa makasabot sa gospel o wala mutuo, mga anak pa sa yawa. Kining mga Hudiyo, aning ang kini manggong chapter 8 verse 31 to following verses, mao mo ganing panahon na nga gikaistorya ni Kristo ang mga Hudiyo. No, sa 31 ingon rebosa miingon sa Hesus sa mga nanoo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa
kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. So, ang kaistorya ni Kristo ni ining panahon na ang mga Hudiyo. Giigna niya sa versikulo 32, mahibalo kamo sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. So, naglibog ang mga Hudiyo. Nagtuo sila nga, uy, wa mami maulipon. Kay mga kaliwat man ni Abraham. Mga Hudiyo ming dagko. No? Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Ingon si Christ 34, si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanang mga makasasala. So, buot ipasabot ni Kristo, gusto niyang ipaabot ngadto sa mga Hudiyo nga sila mga makasasala. Nga ulipon sa sala. Kay kung once nga makasasala ka, bot pasabot, slave, ulipon ka sa sala. Mo nang bisaon-saon na itong pagpaningkamot kaniadtong panahon nga wa patay Kristo, mulikoy gyud ta. Nga naman, ulipon man ta, slave man ta sa sala. Pero sa dihang nakaangkon ka ni Kristo Jesus, giwalihan ka sa gospel, naminaw, nakasabot ka, naghinulsol, mituog, midawat ka ni Kristo, didto naputol ang pagkaulipon nato sa sala. Nahimo tang gawas nun. Kayong ka, amen, praise the Lord. Naaraman din kinabuhi nga naligtas sa pagkaulipon sa sala. Sa unang panahon, ipanghambog lang natong sala, mga kaigsunan. No? Kita mga lalaki, musugot tag salili, ipanghambog na to eh. Oh, be preb, grabe. 5 kalungnik ang among gitumba. Kami, wa gyud mi matumba. Ah, ngi gano? Ngano wa mo matumba, pre? Nakasandig man. Panghambog na to sala. No? Nanari mi gahapon, pre. Kanang, kuan, derby. Oh, 5 kak. Sweetom ning uban rin nga itong mga viewers. 5 kak. Daog mi, pre. Oh, kami mo'y nakasulo sa premyo. Parte na mong tagay. Oh, naipabay. Parte yung panghinambugay na tumurabag, panaganay, tagsala sa unang panahon ba. Pero, by God's grace, kitang mga Kristohano na karon na natay Kristo. No? Ang tinuod nga luwas, wa na gyud nay kaisog nga magpakasala diya sa publiko, magkaigsunan, mga kagalaan. No? Mo nang kinahanglan ang tao maghinulsol sa iyang mga sala aron siya ma-born again. Lahi sa mga Calvinist, kay buhion ka una sa Dios aron ka mutuo. I-born again ka una sa Dios, no? Aron ka tagaag pagtuo, aron ka mutuo pagkadakong surambaw ni anang doktrinaha, mga kaigsunan. Ha? Kanang na-born again na, mauna nang naluwas. Yang anong i-born again, aron tagaag pagtuo, aron mo tuo, urag di mo tuo. Wagi, ayon ang doktrinaha ba? Balik ta makigsunan. Ingon bito si Kristo, hibalua ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So kinahanglan yun mahibawan. Unya unsaon man pagkahibalo? Maminaw ka aron masayod ka. O di ka minaw kay magpaabot pa ka nga atagan ra kog pagtuo para mutuo ko. Na muputi na lang uwak, di yun na mahitabo si mong kinabuhi. No? Walihan juga aron makadungog. Og sa diyang nakadungog ka, og abli ka kasing-kasing magkaigsunan, mga kagalaan, no? Kanabang naminaw uban ang pagsabot. Kaysa nang naminaw ka niya nagbagulbol, nagbagutbot mo kasing-kasing, di yung kakasabot na higala igsoon. Pero maminaw ka unya uban ang pagpaubos, hatagan yung kagrasya sa Dios.
Oh. So kinahanglan ang tao maghinulsol aron siya ma-born again. Unya di man pud siya maghinulsol ug di siya makasabot sa gospel. Kay kanang repentance mga kaigsonan, response man na sa tao nga nakasabot sa gospel. Sa diyang nakasabot sa gospel, lumao man din nino nga si Kristo namatay tungod sa akong mga sala, gilubong og nabanhaw. Og mao ni hinungdan nga ako maghinulsol sa akong mga sala, mutuo og mudawat ko ni Kristo Jesus. Mao nay kapasidad sa taong nakasabot sa gospel mga kaigsonan, mga kagalaan. Oh. Ang problema mo gudaning mga Calvinist, ilang giisip ang mga tao nga robot nga di maka-response sa gospel mga kaigsuonan. Para nila robot. Way kagawasan. Nya di man sila mutuo nga ang tao dunay free will. Unyag basahan bitog bersikulo. Mudayon og likay. Kaklaro aning gibasa natos basahon god. No? Matod pa dire sa Proverbio Kapitulo 1, ang Dios nagwali sa mga tao nga dunay kapasidad nga mupili og musalikway. Nya kay kini mga Calvinist nagtuo man silang robot ang mga tao. No? Murag mahulog nga ang Dios mo ay hinungdan nga ang tao maimpierno. Mao man ni resulta gyud. Kung himuon nimong robot ang tao. Ha? At tanawa ko dire sa kuano. Panultihon Kapitulo 1. Versikulo 29. Tungod nga sila nagdumot sa kahibalo og wala mipili. Wala mipili sa pagkahadlok sa Ginoo. Atiaw mo na. So, for that they hated knowledge and did not choose. Malagi free will. Ingon wala. Ingon ito kung kailang Calvinist mga, naamag yun sila free will, pastor, pero free will sa pagdumala sa mga kahayupan. Pagkasurambaw ni anang tudloa Oh. Mao ni siya. Kung ang tao walay free will, nganong gikinahanglan pa man nga iwali ang gospel og patuohon ang tao nga wa mo day free will ang tao. Biya kamo kuno makigsunan. Gihimo ka sa Dios nga walay kapasidad nga mopili. Ha? Wa kay kapasidad ba nga mopili? Unya giingna ka sa Ginoo, tuo ni ining gospel pag hinulsol. Unya wa man kay kapasidad nga mopili. Di man ka pwedeng mutuo, kay wa man kay kapasidad, ana. No? Mo nang ang kining doktrina sa Calvinist, surambo gini mga kaigsunan, mga kaigalan, gihimo nilang robot ang tao. Ingon ko si Christ, repent ye and believe the gospel. Wag yung mingo si Kristo, pag hinulsol ka mo, kay hatagan tamog pagtuo. Nabito to'y nasaag na rin nga Calvinist ato ang programa. Comment siya magkaigsunan. Ang tao kuno walay pagtuo. Oh? Ingon si Kristo, kung kamo adunay pagtuo, gasama ni ining lugar sa mustasa, kamo makahimo. Naam lagi pagtuo. Yan, ingon siya nga, okay, gitagaan naman. Ay, di gini mo maila do. No? Di gini mo pwedeng matuis ang Biblia. Oh. So mga kaigsunan, mga kagalaan, mahimo lang di ay anak, no? Mahimo lang di anak sa Dios ang tao sa panahon nga siya mutuo og mudawat ni Kristo Jesus. Kanus aman mutog mudawat ang tao sa panahon nga siya nawalihan sa gospel. Nawalihan diha ni Kristo. Og nawalihan siya din ni Kristo, naminaw siya og nakasabot. Sa diyang nakasabot siya, naghinulsol siya sa iyang mga sala. Mituo og midawat ni Kristo Jesus, diha siya na born again. Oh. Mo nang dalaygon ang Dios. Karon,
sa panahon nga ang tao nga nahimo na siyang anak sa Dios, nahimo na siyang pamilya, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Nahimo na siyang gitawag og pamilya sa Dios. Nahimo na siyang sakop sa pamilya sa Dios. So maunay requirements aron mahimo kang pamilya sa Dios, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Na may gihalangan sa tuang wali karon. Jore Navarro, no? May gabi ni mo Sir Jore Navarro. Kanang Tudlo Falls, unsa mang tudlo kaya ato sa daw ning ato sang i-stop kadali atong topic niya basi murag na inangutana siguro dere. Okay, matod pa unsay born again o repentance? Unsay nauna born again, repentance? Wa may nagulahi ana nila diha kay instant pa na sa panahon nga ang tawo maginulsol diha sa nahitabo nga na born again. Mao na siya Jore Navarro. Sa panahon nga ang tawo maghinulsol diha ni Kristo, dihang panahon na siya na born again. Armenian ko part. Ikaw Armenian ka? Okay. Armenian de ka, pero ang imong gituan, Calvinist man? Jore Navarro, dong, may gabiin mo diya, murag halangan ka pag-ayo sa paglitok na ko Calvinist ba? O, niya ni angkon magkadri nga Armenian ka. Armenian ko part? Di ka Calvinist. Okay, Armenian de ka. Niya ka ng Armenians, kabalo mo sa doktrina na, nagtudlo na sila or nagtuon na sila nga ang kaluwasan is pinaagig mayong buhat. I-search ninyo magkaigsunan, unsa ang Armenians. No? Di ba usa silang gituan nga ang kaluwasan pinaagig mayong buhat. Okay. So, wa man pangutana mga kaigsunan, mga kagalaan. Wa ka nagtudlo pagkapatay sa tao, tuo ka na tao free will, mura man ni siya Chinese muta mo comment mag-igsunan, di kayo kumpleto ba, murag putol-putol. Patay ang tao, wa ka nagtudlo pagkapatay sa tao. Uy, nagtudlo kapila ko nagtudlo dre, wala siguro ka naminaw, di po ka pirmi siguro maminaw. Bonifacio Gonzaga, Pastor, asa may nauna ang pagkahimugso o ang pagtuo? Okay, nindot kayo nga pangutana. No? Unas tanan, walihan una ang tao sa gospel. Okay, mo ni proseso, Sir Bonifacio Gonzaga. Unas tanan ang tao, walihan una sa gospel. Sa dihang mawalihan sa gospel, nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, tungod na sa atong mga salaha, kung siya nakasabot sa mao nga gospel, mo resulta gyud na og pagtuo og paghinulsol. No? Og diha sa dihang mituo og naghinulsol siya, diha nahitabo ang pagka-born again. Atong basahon. No? Walihan man gyud ang tawo, matud pa ni Kristo Marcos 1, na atong tubago ning nindot kay nga pangutana ni Sir Bonifacio. Marcos 1 14 ngadto 15, nga mismo ang atong manluluwas nagwali sa gospel. Karon human nga si Juan gibalhog sa bilangguan, sa Hesus miabot ngadto sa Galilea, nga nagwali sa maayong balita sa gingarian sa Dios. Og nag-ingon, ang panahon natuman na, og ang gingarian sa Dios haduol na. Pag hinulsol kamo, og tuohi ang maayong balita. Mao nay wali mismo ni Jesus Christ. Pag hinulsol kamo, og tuohi ang maayong balita. Sa ato pa, ang tao nga mituo sa gospel, mao ang tao nga naghinulsol sa iyang mga sala. So walihan yun ay, no? Aron siya makadungog. Kay di baya ka mutuo, sawa pa nimo madunggi. Og labaw sa tanan, di ka mudawat sa wala nimo masabti.
Ingon din ang Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw. Sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. So sa ato pa, kung ang tao nawalihan sa pulong ni Kristo nga mao ang gospel, duhay mahitabo diha. Pwede siyang maminaw, pero di siya mutuo. Iyang i-reject. Pero dunay naminaw, unya nakasabot, sa diya nakasabot siya nga, bitaw no, wa gyud ay laing gilansang sa cross, namatay, gilubong, og nabanaw, si Christ ra gyud ay, nga maoy maghatag og kaluwasan kanang gospel. Sa dihang nakasabot siya niini, mituo siya. Okay, atong basahon mga kaigsunan, mga kagilaan. Unahon ako ang Roma. No? Nindot kini pangutanaha ni Sir Bonifacio. Medyo taas-taas ang ato ang explanation ani. No, kinahanglan ato ni siyang elaborate pagayo. Romans 10 verse number 17. Narao. 17. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Ha? Sa mensahe og nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. No? Karon, sa dihang giwalihan ang tao, naminaw siya. Sa dihang naminaw siya, nakasabot siya. Okay? Ug sa dihang nakasabot siya, mituo siya. No? Di baya yung ka mutuo. Usbo na ko, dili ka mutuo sa wa nimo masabti. Unya na yung ka mutuo kung imong nasabtan. Kay kung di nimo masabtan, nagpasabot, malibog ka, napuno ka sa kalibog. Example, kanang ga-eskwela ta, ang maestro galeksyon, sa dihang nakasabot ka, diha ka nito, bitaw no? Mao din ay formula di ay. Oh, karon, unsa may resulta sa taong mituo ang nakasabot? Unsa may resulta sa taong nakasabot? Mutuo. Epeso 1, versikulo 13. Og mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe. Giwalihan? Di, nakadungog. Kinaminaw man. Unsa may iyahang nadunggan? Ang matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Ang gospel or maayong balita mohatag og kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Sa ato pa kay nakasabot man, mituo siya. Unya ka ng gospel, buhat man na ni Kristo. Okay? Samara nga si Kristo yung gituan. Mituo kamo kang Kristo, busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. So karon, ang tao nga nakasabot, mituo sa gospel. Karon, sa diyang mituo sa gospel, unsay resulta? Atong basahon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Diya sa 1 Peter chapter 1 verse number 3. Unang Pedro 1 versikulo 23. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Akong basahon mga kaigsunan, no? Ingon dre. Ingon nga gipanganak pag-usab na born again. Ingon nga gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa madunuton nga binhi, apan pinaagi sa dili madunuton. Pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi nagapabilin sa kahangturan. So unsa daw? Being born again. Ang giigna niini ni Apostol Peter kadtong mga na born again na. Pangutana, unsa may nakapa-born again niya? Ingon dere, not of corruptible seed. Okay? But of incorruptible. Unsa man ang incorruptible seed? Mao kana ang gospel. No? Incorruptible seed kay gikan sa Dios. Ang corruptible seed mauna ang binhi, no, sa atong pagkatao. Gipakatao ta sa madunuton nga binhi. Bot pasabot sa physical nga pagkatao na. Pero sa spiritual,
Mo nang gipakataw pag-usab, unsa may gipakataw pag-usab? Ang atong espiritu. Gipakataw pag-usab, kay patay man ni spiritually, pero wa magpasabot nga di siya makadungog. Kay kung di makadungog, nganong patuuhon man sa gospel? Verse 25, apan ang pulong sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan, o kini ang pulong nga pinaagi nini ang maayong balita giwali nganha kaninyo. So unsa daw? But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So sa ato pa, dili maborn again ang tao kung dili siya mawalihan sa gospel. Kung dili siya makasabot sa gospel. Kay wala may mahitabo nga conviction sa Holy Spirit kung ang tao di makasabot sa gospel. Ikaduhang Korinto 4, versikulo 4, ang tao nga wa makasabot sa gospel, mao ang tao nga wa maluwas. So kinahanglan gyud siya mawalihan sa gospel. Maminaw gyud. No? Nya kanang pagpaminaw nag-inquire man kanang say pagtawag ani pagkadungog. Okay? So, mo nay tubag no sa nindot kay pangutana nimo Sir Bonifacio. Okay. Arita sa pagpadayon mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay. So, base na si follow-up question. Okay. Wala na yung follow-up sa question, no? Okay, padayon ta magigsunan, magigilan. So, ang tao di ay mahimo lang kabahin sa pamilya sa Dios, sadyang mahimo siyang anak sa Dios. No? Ikaw magigsunan, kano sa maganahimong kabahin sa pamilya? Sadyang nahimo kang anak. Oh. So, lahi ang God's family, lahi ang God's church. Ang requirements aron mahimo kang mahisakop sa pamilya sa Dios, kinahanglan mahimo kaniya unang anak. Matod sa Juan 1:12, sa tanang mituo og midawat kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So diha nahitabo nga nahimo kang kabahin sa pamilya sa Dios. Subot pasabot, tanang mga tao binuhat sa Dios. Pero dili tanang mga tao anak sa Dios. Kay matod sa John 1:12, mahimo ka lang anak sa Dios, mahimo ka lang kabahin sa pamilya sa Dios kung ikaw mahimo niyang anak pinaagi sa pagtuo o pagdawat ni Kristo Jesus. Okay? Now, mga kaigsunan, mga kagalaan, padayon ta. Arita sa God's church, no? Ato namang na tun-an nga mahimo lang kang sakop sa pamilya sa Dios kung mahimo kang anak niya or anak sa Dios. Pinaagi sa pagtuo o pagdawat diha ni Kristo Jesus. Okay? So arita sa God's church, kay di man gyud
madinay nga si Kristo nagtukod man gyud og church mga kaigsunan, mga kagalaan. Ug usara pod ang iglesia nga iyang gitukod. Karon ang pangutana. Kanus aman, no? Kanus aka mahimong kabahin sa God's church. Hinumduman nato mga kaigsunan, mga kagalaan, nga usa lamang ka iglesia ang gitukod ni Kristo. No? Di ta musupak ana kay mabasa man gyud nato nas Biblia. Pero ang pangutana mao kini. Sa kadaghan nga mga simbahan karon nga naglungtad, unsaon pag-ila nga kining mao nga simbahan maugyod ang gitukod ni Kristo Jesus. Kana siya lahi na pud na nga topic. Pero kapila na ko na gitapik diri ang pag-ila sa tinuod nga tinukod nga iglesia. Okay? Now, karon mga kaigsunan, unsa may requirement aron mahimo kang kabahin sa gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ato ta sa Biblia, no? Basahon nato ang Biblia kung kanus-a nahimong kabahin sa iglesia ang tao. Arita sa Buhat, mga kaigsunan, mga kagalaan. Buhat, Kapitulo 2. Buhat, Kapitulo 2. Versikulo 38. Now, aritas background una. Ang Acts chapter 2, verse number 1, naadiya na itabo ang Pentecost. No? Adlaw sa Pentecoste. Ang adlaw sa Pentecoste, diya sa Buhat, Kapitulo 2, mao ka nang hitabua nga ang persona sa balaang espiritu mikanaog didto sa dapit nga diin nahimutang ang 120 ka mga membro sa simbahan nga gitukod ni Kristo Jesus. 120 disciples. Karon mga kaigsunan, mga kagalaan. Ang 120 ka mga tinun-an nga nagtigom dito sa Upper Room sa Jerusalem, napuno sa balaang espiritu o gihatagan sa gitawag og extraordinary spiritual gift. Ang uban gitagaan og pagtuo aron paghimo sa mga milagro. Gitagaan og kahibalo, gitagaan og pagsulti og dila, gitagaan og paghimo og pagpropesiya. Siyam kana kabuok nga mga spiritual gift nga gihatag sa balaang espiritu during sa Pentecost. Karon, anay tabo, ang mga tinun-an ni adtong panahona sa Pentecost nagwali sa gospel. Og usa ka walihan sa mga apostoles ni anang panahona, dunay naluwas nga 3,000 ka mga kalag, mga kaigsunan, mga kagalaan. Atong basahon. Buhat 2:38. Kining bersikuloha, usa ni siya sa pinaka controversial nga bersikulo, mga kaigsunan. Ingon pa diri 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, kadtong mga gipangwaliha, no, kadtong mga tao ni adtong panahona, giwalihan nilang Pedro og paghinulsol. Og kadtong mga naghinulsol, giagda ni Pedro pagpabautismo kamo.
ang matag usa kaninyo. Aron ba gigamit? Dili. Tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Naghinulsol naman, so napasaylo ilang mga sala. Giagda ni Pablo o ni Pedro nga pagpabautismo. Ingon ang 41. Ugon niya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Og niadtong adlawa may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Subot pasabot. Mahidugang lamang ang tao sa iglesia pinaagi sa bautismo. Scriptural water baptism. Maunay pamaagi aron mahimo kang kabahin sa God's church. Scriptural water baptism. No? Ang gibautismuhan kadtong mga misagop sa pulong. Unsa man nga pulong diya? Gospel. So, mo na makita nimo diya nga di gyud ay bautismuhan ang wala makasabot sa gospel. Kay di man makaluwas ang bautismo. Kay ang bautismo wala gidisenyo para sa kaluwasan. Ang dugo ni Kristo mao lamang ang makahinlo, makahugas sa sala sa tao, dili ang tubig sa bautismo. So, karon mao ni siya. Dili tanan nga na member sa church luwas. Sama ni Judas. Mao nang diya sa church ginatudlo gyud ang kaluwasan aron maklaro gyud, matinawan gyud ang mga membro. No? Kay naay mga nahitabo nga membro na sa church pero wa makasabot sa kaluwasan. Pero member siya sa church. Okay? Mao bitaw na nga stricto kayo ang simbahan sa tong Ginoo nga di gyud pwede bautismuhan kung wa makasabot sa gospel. Oh. So kinahanglan yun, masabtan yun niya ang gospel. Arita sa dugang mga pangutana, no? Arita sa dugang nga pangutana, na paluap nga pangutana si Sir Bonifacio. Pastor ka ng bata nga nahimugso. Una di ay iyang pagtuo, usa nahimugso. Okay, atong tubago na siya sira. Wala ay nahitabo nga mituo ang bata aron siya gipahimugso. Literal ang imong pagsabot. Oh. Kung magisgot kag born again, sir, dili na siya paghimugso sa bata. Ang pagka-born again is tuwa na sa panahon nga ang tao, dili bata ha, ang tao nga giwalihan sa gospel og nakasabot. Kay nakasabot man, naghinulsol, mituo og midawat ni Kristo Jesus. Kanang pagkahimugso sa bata, dili na mo'y born again. Kay ingon ang John chapter 3 verse number 6, ang nataw sa unod, unod man. Kung nataw ka sa unod, that is physical. Physical born. Oh, na-born ka sa physical. Nataw ka sa physical. Pero ingon dito, apan ang nataw sa unod, unod man. Ang nataw sa espiritu, espiritu man. Subot pasabot, dunay duha ka klaseng pagkahimugso. Physical o spiritual. Ang akong gisgutan nga pagka-born again, that is spiritual nga pagkahimugso. Oh, dili na siya literal, sir. So matod mo, pastor, kanang bata nga nahimugso, una di ay iyang pagtuo, sayop. Actually, sir, pasaylo ako, sayop imo pangutana. Kay why bata nga nituo ni Kristo? Why bata nga nituo sa gospel? Kay kung ang bata dunay pagtuo,
pwede siyang bautismuhan. Kay nituo siya sa gospel. Pero di pa man sila kasabot, wala pa man sila sa gitawag og age of accountability nga makasabot sila. So, ang pagka-born again nga akong gi-discuss karon is spiritual, not physical. Okay? Atong basahon ang John chapter 3. Kay na diya gisgutan ang duha ka klaseng pagkahimugso. Og maupod na nasabtan ni Nicodemo nga literal nga pagsabot. Ingon Dreo, chapter 3 verse number 1. Og unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo. Buhat mo kung gibasa magigsunan. Tinga mo ko nga naabot naman sa templo. John chapter 3, Acts 3 ako nabasa. John chapter 3 verse 1. Og diay usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo, nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Jesus sa takna sa kagabion og miingon kaniya, Rabi, kami nasayod nga ikaw mao usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kawala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab. Ang tao igaanak pag-usab, bot pasabot, na tao na siya physical. Pero nagisgot siya pag-usab. Kanang pag-usab nga pagkatao diya is nag-refer na siya sa spiritual nga pagkahimugso. Na tao naman siya sa physical. Na ako basahon pagbalik. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao. Na tao na, naimugso na, igaanak pag-usab. That is, born again, igaanak pag-usab. Sa English na no. So, ang tao, igaanak pag-usab, bot pasabot, na tao na sa physical, ang gipasabot ni Christ rin nga, siya mataw sa espiritual. Ato ba sa pagbalik? Magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. So, gipanganak na ta sa atong mama. Kung di ka ma-born again, di ka maluwas, di yung ka makakita sa gingarian sa Dios, di ka makasulod. Karon, spiritual ang gipasabot dire ni Jesus Christ nga pagka-tao, pagkahimugso. Karon, ang pagsabot ni Nicodemo, literal man, nga physical ang pagkahimugso, ang pagsabot ni Nicodemo. Versikulo 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? So di na yun na mahitabo Kung nataw na ka sa imong mama, di na pwede nga musulod ka pagbalik dito sa taguangkan sa imong mama, kay mamatay imong mama. Labaw pa na siya sa gitawag og cesarean. No? Di na yun na pwede, kinatao naman ka sa physical. So di na pwede nga ipakatao ka pagbalik. Maunay pagsabot ni Nicodemo. Tubag ni Christ, versikulo 5. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. So sa verse number 5, dunay duha ka object nga gisgutan. Una, water. Ikaduha, spirit. Kinahanglan igaanak sa tubig o sa espiritu. Kay kung di siya igaanak niini, di siya makasulod sa gingarian sa langit. Karon, kining water dire, dili ni siya literal water nga imong i-refer sa bunyag or sa baptism. Kay spiritual man ang gisgutan diri ni Jesus Christ.
Samtang ang pagsabot ni Nicodemo, literal. Mo bito nang ingon sa verse number 6, ang gianak sa unod, unod man. That is physical birth. Okay? O ang gianak sa Espiritu, capital E, naka-refer sa Holy Spirit, Espiritu man. Karon, ang pangutana, kining water o spirit diri, unsa man ni? Ari, unahon na to ang water. Ang water diha, mga kaigsunan, dili na siya kanang literal water nga gisgutan diha. Kay nagisgot man nagpagka-born again. Ang water nga literal, dili na makapaanak nimo pag-usab. Kay literal man nga tubig. So kung dili literal nga tubig, ang gisgutan sa John 3:5, unsam ni ng water diha? Atong sulbaron pinaagis Biblia. Dara. Matod pa dire sa 1 Peter, atong gibasa ganina. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Being born again. Nagyod litra por litra mabasa. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. So, ang John chapter 3 verse number 5, ang gimension dito nga water, dili siya literal nga water nga imong i-refer sa baptism. Kundili, katong water dito is naka-refer sa Word of God. Word of God. Okay? Kaya ang Word of God is nagsimbolo siya sa tubig nga makahinlo, makahugas sa sala sa tao. Asa man na mabasa? Ato basahon nga ang tubig makahugas gyud ay, no? John chapter 15 verse number 3. Arita sa Juan. Juan kapitulo 15 versikulo 3. Ingon dire. Og ingon nga John chapter 15. Buhat naman po ako nablihan magigsunan. Tayo sa kadali ha, kay malipat na tas tumata magigsunan. John 15, verse number 3. John 15:3, ingon dre. Karon kamo hinlo na pinaagi sa pulong nga akong gisulti nganha kaninyo. So, makahinlo ang pulong ni Kristo. Okay? Nga naman, tungod kay ang pulong ni Kristo, mao kana ang gospel. Sa dihang nawalihan ka sa gospel, nakasabot ka, naghinulsol, og mituo ka ni Kristo Jesus. Diha nahitabo ang pagka-born again. Kaya naaman diya nahitabo ang conviction sa Holy Spirit. No? So, mauna siya Sir Bonifacio. Nga mahimugso pag-usab is nag-refer na siya sa spiritual birth. No? Wala magisgot og literal. Okay, so salamat no sa mga pangutana. Dalego ng Dios na ini nga kagabion sa inyong mga pangutana. Onya, may gabi Brother Michael Skid de Hirio. Great ko pastor ni Pastor GR Angkon uban ang iyang family tuwa sila sa Cebu karon. O naa sila sa Danau kay naay ladies fellowship dito. Nahitabo. So may gabi ni mo dia Brad, may pagpaminog, may pagtanaw. Mim Lumanog, no? Good evening, Pastor Romel, og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Watching from Merida, Leyte. God bless all, no? May gabi ini mo dia. Mim Lumanog. Sister Zel Basiledes, good evening po, Pastor Mel, and to all brothers and sisters in Christ. Good evening. Unya,
Maayong gabi diya, no? Okay, arita sa pinakaubos. Kadali lang mag-igsuna na. Okay. Okay, kay giatsi ko. Okay, arita sa pagkuha sa greeting sa di pa tamo tapos. Mayong gabi diya ni Sister Cirila Torres, may pagpaminog, may pagtanaw. Sister Mel's, good evening. Sister Lorena de los Santos, may gabi Pastor Mel og sa tanan nga nagtanaw og laminaw sa pulong sa Ginoo. May gabi Sister Brother Jan Marquez, good evening. Sister Maya Luciano, good evening po Pastor Mel og sa akong mga kaigsuonan nga magtotoo Dias Ginoo. God bless all. May gabi Brother Jan Quaresma, may pagpaminog, may pagtanaw. Brother Richard Usmon, blessed evening Pastor Mel and to your family og sa tanang naglantaw. God bless all. Onya Sister Monina Abukayan Dorias, good evening. Brother Dundon Kailan, may gabi ni Mudia. May gabi Pastor Mel og sa tanang Kristohanon. Great ko ni Junski Maglasang kauban ako na driver dinhi sa Davao City. God bless all. No, may gabi Brother Anthony og diya sa imong amigo nga si Junski Maglasang. Brother Mac Gitars, good evening. May pagpaminaw. Sister Ninette Silagan Lumukso, good evening Pastor Mel og sa tanang kaigsunan ni Kristo. God bless sa tanan. Sister Junesia Lusay, good evening. May pagpaminaw. No, salamat sa pag-tune in. Brother Pedro Bustamante, good evening. Onya dia no ni kinsa pa man dire. Brother Ayan vlog ko to. Brother Ayan, may gabi may pagpaminaw ni mo dia. Honda Id, may gabi no, may pagpaminaw dia ni Brother Honda Id. Onya Brother Shame Tihano, sakto jud dili jud maluwas kung dili mo dawat sa giwali o di magyud ka mo tuog, di magyud ka ang nito o kadtong mga nidawat jud, di magyud ka mo tuog sa wa nimo gidawat. Onya may gabi diya no ni Nanay Junicia Sanuria, may gabi ni mo diya nay uban diya ni Brother Sergio. No, naminaw mo de karon diya, no, maayong gabi ninyong tanan diya. Uban sa tanang mga kaigsunan diya sa Copper Hills San Remigio Missionary Baptist Church. Brother John Blanco Jr., may gabi diya nimo Pastor, daghanan nimo og libro Pastor oy. Oh, gracias Ginoo, no, hinay tag kuan kanang koleksyon na siya. Pastor men ako ipangutan na Pastor, ba, mawala ba ang kaluwasan? Dili na mawala, brad. Kaya ang kaluwasan, that is assurance. Silyo na siya. No? Di na gina mawala ang kaluwasan. Ang mawala ang kalipay sa kaluwasan. Oh. O niya, kay di na di mawala, mao nang doon natay kasiguruhan. So, matod pas Biblia, sa John chapter 10, 27 to 29, walay makaagaw sa kamot sa akong amahan. Walay makaagaw sa akong kamot. So kung walay makaagaw, nagpasabot, nga wa gyoy makapawala sa atong kaluwasan. So di na gyud na mawala, no? Okay, so wala na yung mga pangutana, mga clarification. So salamat sa oras sa ngayong gigahin ni ini nga kagabion. Nanginaot ko nga doon natin mga nakutlo nga mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, no, nga ato ang gitun-an karon nga kagabion. Ako na manamilit sa pagingon, hibaluang kamatuoran, kayang kamatuoran mo'y muhatag kanimog kagawasan, o hinumdumi karon og sa kanunay, nga sa tanang panahon og sa tanang higayon, ang Dios matinumanon og matinud-anon kayo sa atong mga kinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory. God bless og maayong pagkatulog mga Kristohanon.